Ilang araw na nakakaalis si Xiaoyu. At si Tao Mingse, hindi na siya bumalik sa lugar na ito. Hindi naman talaga nakakapagtaka ang hindi pagbalik ni Tao Mingse. Hindi naman talaga nakakapagtaka ang hindi pagbalik ni Tao Mingse dito. Luma na kasi't marumi ang lugar na ito. Mas nakakapagtaka kung nanatili siya. Pero hindi ko maintindihan bakit masama pa rin ang loob ko ngayon. Bakit nandiyan ka? Parang white lady. At bakit mo naman sinasabing mukha akong white lady? Ang haba kasi ng buhok mo, nakatayo ka pa dyan. Buti wala akong sakit sa puso. Bakit ka pa nagpunta? Tapos matatakot ka lang pala sa akin. Ha? Bumalik ka na sa malapalasyong bahay niyo. Mas komportable doon, hindi ba? Bakit ka ba galit na galit? Hindi ah. Inupahan ko to, kaya uwi ako kung kailan ko gustuhin. Hindi. Ito ang mundo ng mga normal na tao, kaya hindi ka pwedeng basta umalis at bumalik kung kailan mo gusto. Minahon ka. Alam mo ba kung anong oras na? Iakit muna kita. Doon tayo mag-usap. Bakit ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang walang katapos ang relasyong ito. Palubog na ako ng palubog. Hindi ko na kayang itago. Nakakainis. Namimiss mo ba ako kaya ka ganyan? Paano mangyayari yun? Kapal na mukha mo. Alam mo, gabi-gabi pumupunta ako dito. Hindi mo lang alam. Pumupunta ako ng 1 o'clock at umaalis na maaga. Sinungaling. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Delikado kasi itong nakaraan. Mahigpit akong binabantay ng mga guard. Ang hirap tumakas. Sa tingin ko, kagustuhan niyo ni Mama. Kahit na nasa New York siya, binabantay niya ang bawat galaw ko. Sa ginagawa mong yan, sa tingin ko mas lalo lang tayo mahahalata ng iyong mama. Kaya nga sa gabi ako tumatakas. At hindi ako pwede magkotse. Nagtataksi lang ako papunta rito. Kakainis. Ganun pala ang nangyari. Ang sama-sama ako. Nagagalit ako nang wala palang dahilan. Nakakahiya sa kanya. Malalim ng gabi at alam kong pagod ka na. Matulog ka na. Naantok na rin ako. Matutulog na ako. Sige na. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Ang totoo, namimiss ko si Xiaoyu. Namiss rin kita. Good night. Ang saya-saya ko. Pero sa puso ko, laging nandun ang malaking katanungan. Ang kapaligiran kinalakhan namin, malaki ang kaibahan. Kahit nagpasya na ako na harapin ang mga balakid para lang makasama siya, ang puso ko hindi pa rin mapanatag.
Madam, pagkakita ng real estate company sa dala naming pera, ay pinagtapat nila sa akin ang lahat. Meron daw binata na gumamit ng malaking halaga ng pera at tumupa ng bahay sa tabi ni Sanchay. Pero wala raw iniwang impormasyon. Kaya po hanggang ngayon, hindi namin nasisiguro kung sino siya. Pero madam, sa aking palagay, si Young Master Azion. Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw mo nang tinatrabaho yan. Siguro naman kilala mo na ang ugali ko, Yutian. Hindi mo na dapat sabihin ang mga bagay na hindi ka sigurado. Opo, madam. Nagpadala na po ako ng mga tao sa labas ng bahay ni Sanchay para makapagmanman ng lubos. At anong nangyari? Kumpirmadong si Young Master. Madam, ikinalulungkot ko po. Ang pinadala nating si Yamen, wala siyang silbi. Ganun ba? Huwag mo nang banggitin ang mga bagay na tapos na. At tigilan mo na ang pag-aaksaya sa aking oras. Tapos na ang usapan. Nag-disguise ka na naman. Naghintay pa ako. Hindi ka kaya napansin ng mga gwardiya na lumabas? Ilang beses ako umikot para maligaw ko sila. Halika na. Meron pa kayong nagde-date sa mundo na kasing adventurous natin? Aalisin ko na to. Huwag mong tanggalin yan. Baka makita ka nila. Ano to? Parang ang sarap-sarap na itsura. Truffles. Oh, truffles. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain nito. Pag kumain ka, pakiramdam ko lahat ng kinakain mo masarap. Pero masarap naman talaga. Marami akong kilalang babae, pero hindi sila katulad mo kung kumain. Si Mama, ang ate ko, si Chin. Nakaupo kasi kayo sa isang mahabang mesa. Paano yung makikita mukha ng bawat isa? Kami ng pamilya ko, isang bilog na mesa ang gamit namin. Kumakain kami't nag-uusap. Lalong sumasarap ang pagkain. Ang sarap maging tulad nyo. Dalisan mo na lang ang pagdalaw sa akin. Pagluluto kita lagi. Oo ba? At ano naman ang ibig mo sabihin doon, ha? Excuse me, sir. Hindi po pwede to. Hindi pwede? May isa pa. Tama, sir. Sumeldo pala ako kahapon. Ililibre na kita. Wag na, okay lang yun. Hindi ko pinagbabayad ng babae. Sir, excuse me. Di rin po pwede. Hindi rin pwede to? Subukan mo isang yan. Sir, sorry po. Ganon din ang credit card na to. Bakit hindi pwede? Sira mo ba sa inyo? Ha? Tama, sir. Ako na magbabayad. Huwag ka Ako makialam! na magalit. Tawagin mo manager mo!